Mga kabayan, sa wakas, handa na ang legal team ni VP Sara at dating Pangulong Duterte para makipagtagi siya ng galing sa ICC at ipanalo ang kaso ng dating Pangulo kaugnay sa Crimes Against Humanity. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, 5 dayuhang abogado at eksperto sa ICC ang kanilang binuo. Maliban dyan, may 2 pang Pinoy na abogado silang kinuha bilang kanilang adviser. Dahil dito, ayon kay Kaufman, umaasa silang maipapanalo nila ang kaso ni PRRD at agad na mapapauwi ito ng bansa bago pa ang itinakdang petsa ng paglilitis sa darating na September 23, 2025. Sa muling pagbisita ni Attorney Nicholas Kaufman sa ICC Detention Center, kinumpirma ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumpleto na ang kanilang legal team para sa kasong Crimes Against Humanity's International Criminal Court. Binubuo ito ng 5 international lawyers. Bukod kay Kaufman, pasok din sa defense team ang French lawyer na si Attorney Dov Jacobs na may 15 taon ng karanasan sa international law, international criminal law at human rights. It comprises a core team of people who've had years of experience at the International Criminal Court, years of experience handling the information technology that's required to run a defense case at that court. Git ni Kaufman, mas pinili nilang palakasin daw ang defense team na may kaalaman din sa IT lalo't pawang electronic evidence ang isusumite sa korte. At dahil kumpleto na mga abogadong dedepensa sa dating Pangulo, pinaghahandaan na rin daw nilang paghahain ng mga petisyon sa kaso. Various arguments that we can make, of which the result might be that the case is dismissed. We hope to introduce a request for interim release in due course. I'm not going to tell you about the timing of that. Samantala, sinabi ni Attorney Martin Delgra, ang abogado ni PRRD sa Pilipinas, na ikinatuwa nila ang naging desisyon ni Attorney Kaufman na puro dayuhan ang kinuha nilang abogado para mabuo ang kanilang defense team. Aniya, kabisado ni Kaufman ang galaw ng ICC dahil na rin sa kanyang dekadang karanasan sa paghawak ng kaso na may kahalintulad kay PRRD kung saan ay karamihan dito ay kanyang naipanalo. Kung may kaso man haharapin niya, ang hindi namin na-anticipate na yung kaso palang haharapin dito sa Hague, hindi pala dun sa Pilipinas. Kasabay nito, hiniling ng Duterte camp na magsagawa ng oral arguments ang Korte Suprema kaugnay sa pinagsama-samang habeas corpus petitions na nauna ng isinampa. The manner of arrest of the subject person is highly questionable as alleged in their petition. Matatandaan na umuwi na ng bansa si VP Sara kahapon matapos mabuo ang kanilang legal team sa The Hague, Netherlands. Ayon sa pangalawang Pangulo, bagamat halos ilang linggo rin siyang namalagi sa The Hague, Netherlands para asikasuhin ang kanyang tatay at buuin ang kanilang legal team, umaasa siya na mauunawaan ng mga Pilipino ang kanyang pag-alis sa bansa at iwanan muna pansamantala ang kanyang tungkulin sa OBP bilang pangalawang Pangulo. Kasabay nito, muli na mga naghain ng panibagong mosyon ang kampo ni Veronica Kitty Duterte para hilingin sa Supreme Court ang pagsasagawa ng oral arguments kaugnay sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hiniling nito na magtakda ng oral arguments sa pagdinig para sa petitions for habeas corpus na inihain nilang magkakapatid kaugnay sa pag-aresto sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sinabi ng kampo ni Kitty sa oral arguments ay malalaman kung nagkaroon ba ng paglabag sa constitutional rights ng dating presidente nang arestuhin at ibigay sa International Criminal Court o ICC na walang paintulot mula sa korte sa bansa ng ang kanilang ama. Lumabag ba ang pamahalaan sa separation of powers nang kilalanin nito ang jurisdiksyon ng ICC? Dagdag pa ng abogado ni Kitty na si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, mahalaga ang kaso at mataas ang interes ng publiko hinggil dito. Sa pamamagitan ng oral arguments ay masuri ng korte ang mga legal at constitutional issue sa petisyon sa paraang transparent at madaling maiintindihan. Sa iba pang mga balita, sinagot ni Attorney Harry Roque at kilalang vlogger na si Maharlika ang naging expose sa kamera kung saan ay ibinunyag sa pagdinig kahapon na si Attorney Roque ang pasimuno sa pulburon video na inilabas sa publiko na di umano ay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nasa video na sumisinghot ng white substance o pinaghihinala ang illegal na droga. So yung video na yan, nung dumating sa akin, medyo blurred. Ano siya talaga? Malabo. Kaya, di ba, sa cellphone, pwede mong anuhin yung picture mo, pwede mong paliwanagin. Yun lang yung ginawa ko.
And after that, pina-authenticate ko yan sa dalawang bansa. Sabi ko, di ba, isa sa ibang bansa at dito sa California. So kung di ba naman OGAG, itong ano na to, itong TRICOM na ito, si Talakera ang kanila ngayong eksperto. Oo nga, wala namang credentials si Talakera. I'm sorry, Talakera, ha? Ako talaga, nung nauna kitang na-meet sa Hong Kong, aliw na aliw ako sa iyo at alam mo yan, no? At bilib na bilib ako sa iyo dahil akala ko tapang-tapang mo. Hindi ko makalaing konting pitik lang sa iyo, baliktad ka na, no? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa ginawang pagbuo ng defense team ng kampo ni BP Sara at dating Pangulong Duterte na kinibibilangan ng 5 dayuhang eksperto at 2 abogadong Pilipino, naniniwala ka ba na maipapanalo nila ang kaso ng kanilang kliyente na si dating Pangulong Duterte at agad na mapapauwi ito ng bansa? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Even galing kay Attorney Kaufman, Nicholas Kaufman, na talagang hayagang sinasabi ni Attorney Harry Roque na gusto niyang mapabilang sa defense team ng dating Pangulo para nga sa pagharap nito sa kaso sa International Criminal Court. Pero sa kinalabasan ng desisyon ng grupo o ng kampo ng Duterte, puro international lawyers ang napabilang sa core team. 5 ito na mga foreigner or international lawyers na sinasabi ng Attorney Kaufman merong karanasan pagdating sa International Criminal Court at may kaalaman at kahusayan daw pagdating naman sa information technology. Nagtanong tayo, bakit kailangan expert din or knowledgeable sa IT? Kasi karamihan din daw sa mga ebidensyang gagamitin puro mga electronic na. No? Kaya naman gusto nila na maalam din daw sa ganitong bagay. Pero aside from the 5 foreign or international lawyers, meron naman daw 2 na Pilipinong abogadong tumutulong o nag-a-assist kina Attorney Kaufman patungkol sa kung paano yung sistema at panuntunan ng batas sa Pilipinas. Hindi na binanggit ni Attorney Kaufman kung sino itong 2 Pilipinong abogado na ito, kung kabilang ba dyan si Attorney Harry Roque, ayaw niya i-confirm nor deny. Pero sinasabi niya, si Attorney Harry daw ay nakakatulong naman sa kanila nung umpisa. At kasabay din yan, biglang dumating din dito sa The Hague si Attorney Martin Delgran na kilalang kaalyado at abogado mismo ni dating Pangulong Duterte dyan sa Pilipinas. Ang sinasabi din niya ay niyang kumpirmahin kung kabilang ba siya doon sa 2 abogadong binabanggit ni Attorney Kaufman na tumutulong nga sa defense team, pero nandito daw siya para magpakita ng suporta. Pero gusto niya rin yung in-acknowledge na may Pilipino pa rin na nakakakilala sa mismong kliyente who happens to be the former President Duterte. Ngayon, nakumpleto na yung defense team ng kampo nga ng dating presidente. Mas handa na raw silang maghain ngayon ng mga petisyon na pabor o mas papabor sa dating Pangulo. Kabilang na dyan, yung pinag-iisipan na nila matagal na, yung interim release. Ayaw lang magbanggit ni Attorney Kaufman kung kailan ito posibleng ihain. At ito daw ay babagsak na kasi sa kanilang mga strategy. Natanong din natin yung tungkol sa gastos kasi nga, puro international lawyers ito. Yes. Will they seek legal aid dito nga sa International Criminal Court? Ayaw magkomento, ayaw sagutin ni Attorney Kaufman ang bagay na yan. At ayaw din niya mag-comment or magbigay ng any remarks with regard to funding. Una kasi natin tinanong yan kay Vice President Sara Duterte, pero tinuro niya tayo kay Attorney Kaufman na siyang sasagot lang daw patungkol naman sa mga usaping legal na kinakaharap nga ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte. Nagurgur tayo ng ating mga kalaban, no? Pero So, anyway, sorry, ikwento ko lang muna bago ka sumagot. Ako ikukwento ko kasi para hindi maputol. So, ang kinukwento ko, during the Hong Kong Maisog, wala pong gastos ang Maisog organizer. Wala naman kayong mga pera eh. Anyway, so ako'y magandang loob kasi naaawa ako sa mga vloggers na walang means, walang pera. So hindi lang po actually si Mother Pebbles Salakera ang binigyan ko ng pera para may panggastos sa Hong Kong. Nagbigay pa ako ng pabaon, pocket money and everything. Hindi yun bayad sa kanila. But yun ay tulong ko dahil gusto ko sila makasama doon sa Hong Kong. So yun yung kwento. So doon sa TRICOM,
kanina, tinatanong niyo si Pebbles kung sino nagbigay sa kanya ng pamasahe, ako yon at ang kaibigan namin. So, yun yung kwento. So, ngayon, spokesperson... Nagtatanto ako hindi mo ako binigyan ng pera, gastos ko sarili ko tuloy. Ay, nahiya mo, libre din kita ng talaba sa Netherlands. Oo, libre naman talaga yung talaba sa Netherlands. Anyways, folks, okay. So, dun, folks, kanina sa hearing, mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung naririnig mo na mukhang dinidiin ka? Alam mo, unang beses ko na-meet si Talakera sa Hong Kong. Pero na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr. No? Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman, nalungkot ako nung bigla na lang siya nag-360-degree turn, pero naisip ko nga, siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya, ang talagang inaasahan lang niya panghanap buhay, online selling sa internet. No? So talaga namang naintindihan ko rin naman kung bakit ganito ngayon ang ginawa niya na nag-360-degree turn siya kasi talaga namang realidad sa buhay, kinakailangan mabuhay. No? Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang nabaliwala yung kanyang mga paninindigan. Pinaglalaban. Totoo. At pinaglalaban. Pero sinabi niya ikaw nagbayad sa dinner sa Hong Kong, o at least, di ba? Hindi naman masyado mahal yun kasi hindi naman private room yun. No? Okay. At saka, karangalan ko naman na kahit papano nagkasama-sama kaming mga nagsalita doon sa Maisog. No? Ako naman kasi, meron kasi akong kapatid na nagtatrabaho sa isang hotel. So ang hotel ko halos libre. No? So sabi ko, ano ba naman yun na mag-share naman ako ng konti kasi halos wala naman akong gastos sa hotel ko. At saka actually yung aking ticket sa aeroplano libre rin kasi marami akong mileage. No? So sa akin, ano ba naman yung isang meal na yon? No? Pero talaga, ang intention ko doon is just magsama-sama kami kasi nga hindi kami nakapag-usap nung nandun mismo sa rally. No? Kasi napakadaming tao. At totoo naman, kung anong mga nagpag-usapan, marami doon hindi na naabutan ni Talakera, no? Kasi late nga sila dumating ni Vic Rodriguez kasi nga nagpipirma-pirma si Vic Rodriguez ng libro niya doon sa Hong Kong, no? So halos patapos na rin siya nang siya'y dumating. Pero isa-isahin na natin yung mga sinabi niya, no? Okay. Sabi niya, yung sa part na muna. Oo, doon sa part ang sabi niya ay unang-una sinabi ko daw na meron ng larawan, no? Well, actually, yung larawan na yan, lumulutang na yan bago pa mag-Hong Kong Kahit saan ka magpunta, the talk of the town is may video daw na nagpupulburon ang Marcos Jr., no? Well, 2022 pa lang sinabi ko na may pulburon video. 2022. Oh, nga pala, ikaw nga pala nagsabi niyan. Kaya lahat ng tao ay nagtataka nasaan yung pulburonic video na yan. Tapos, ang naalala kong sinabi ko is yun na nga na meron ng tao na may access sa pulburonic video. At itago natin yung pangalan ng taong yon sa pangalang Maharlika. Kasi sinasabi ni Maharlika, meron na siya, as of July 7, yung time ng Maisog, yung kanya puting ahas, confirmed na meron ng hawak siya at ipadadala sa iyo. No? So ang sabi ko sa kanila is, ito na inaantay natin, no? Yung aking secret informant na itago natin sa pangalang Maharlika at meron na raw ipadadala. Pero meron pa raw ipadadala. Okay? Yes. Ngayon, totoo, nagkaroon ng usapan no, na kung paano talaga yung video na yan. No? At totoo naman na maraming mga suggestions kung meron gang ganyang video. No? Pero I don't think anything came out of that kasi from July 7 to yung actual showing mo, kailan ba yung actual showing sa July 22? Mula July 7 to July 22, wala naman akong narinig na balita tungkol dyan sa pulveronic na yan. No? Tapos, ang sabi ni Talakera, nag-premiere daw sa Vancouver at naroon ka daw. Well, kami na po nagsasabi ni Maharlika, wala po si Maharlika sa Vancouver. At walang premiere doon. Wala pong premiere doon. Ang sabi ni Boljakera, nag-live daw. Bakit hindi pinakita sa live kung doon na video? Ni Talakera. Ni Talakera. Oo, sana pinakita ni Talakera yung sinasabi niyang live video kung saan nagkaroon ng premiere ang pulveronic video sa Vancouver. Pero makikita po natin yung pagsisinungaling ni Boljakera o di naman siguro. Talakera. Oo. So, si Talakera sinungaling. Oo nga. Nakikita natin yung pagsisinungaling ni Talakera na sinabi niya na nandun ko daw sa Vancouver. Well, ako naman, either nagsisinungaling siya o wala talaga siyang alam. Kasi nga, sa Hong Kong, late na talaga siya dumating At alam mo, sa totoo lang, may mga
concerned na doon sa Hong Kong na pag-usapan ng mga sensitibong bagay pag narariyan si Boljakera. Talakera. Hindi, Talakera pala. Talakera pala, sorry. Oh my God. Okay. So actually, may mga kumakalabit na kung anong sensitibong pag-uusap kasi hindi naman po pwede mag-usap ng sensitibo doon, hindi pribadong room yun eh. Public yun eh, no? So, hindi ko maintindihan kung paano mag-uusap ng mga sensitibo doon at saka kami nagsasabi na nga, ingat tayo, no? Ingat tayo, no? So, I don't think anything sensitive was actually discussed doon sa public na restaurant na yon. Hindi po yan private room at hindi naman kami siguro luko-luko na magsasalita o mag-uusap tungkol sa pribadong bagay. Pero anyway, ang unang-unang paninungaling ni Talakera ay tayong dalawa daw ay nasa Vancouver at doon nag-premiere. Wala pong premiere sa Vancouver. Now, Boljakera naman, kailan tayo nagkaroon ng premiere? Well, nagkaroon tayo ng premiere noong July 24 dito na nga sa California, sa Long Beach. Kasama kayo ni Attorney Glenn Chong na kung saan nandoon tayo at talagang pinakita ko ng bonggang-bongga ng buo yung video. Tapos doon, nung sa sinabi nga ni Talakera na kesyo, ano daw, tawag dito, na itong video na ito ay AI at yung raw in-enhance natin. In-explain niya gano'n. At saka tila bagang pinapaniwalaan sa ni Akop na parang eksperto si Talakera pagdating sa pagsabi ko ang video ba ay authenticated or not. So alam niyo, tawang-tawa ako doon. Pangay na, ang bobo talaga ng mga Congress. Imagine mo si Talakera ang tinanong. Obviously, talagang scripted. Ito script ni Lisa Tanas na paano ang credentials ni Pebbles Talakera na para paniwalaan nitong mga julol na TRICOM na ito na ang video ay enhance na in-AI daw para daw una sabi niya raw tas in-enhance natin para mas maliwanag then in may AI intervention. Naku, mother, alam mo naman yan, pero naintindihan ka baka natutuka ka ng baril or whatever, so we totally understand you. Okay, so yung video na yan, nung dumating sa akin, medyo blurred, ano siya talaga, malabo. Kaya, di ba, sa cellphone, pwede mong anuhin, yung picture mo, pwede mong paliwanagin, yun lang yung ginawa ko. And after that, pina-authenticate ko yan sa dalawang bansa. Sabi ko, di ba, isa sa ibang bansa, at dito sa California. So kung di ba naman OGAG, itong itong TRICOM na ito, si Talakera ang kanila ngayong eksperto. Oo nga, wala namang credentials si Talakera. I'm sorry, Talakera, ako talaga, nung nauna kitang na-meet sa Hong Kong, aliw na aliw ako sa iyo at alam mo yan, no? At bilib na bilib ako sa iyo dahil akala ko tapang-tapang mo, hindi ko makalaing konting pitik lang sa iyo, baliktad ka na, no? Pero anyway, talaga nagulat ako na ginawa nilang expert on audio authentication itong si Talakera on the basis of anong nakita niya, no? Now, alam mo, ako naman, dahil ako naman ay isang abogado, bago ko rin shinare ang video na yan galing sa iyo, ay tinignan ko rin yung isang website na pwede kang pumunta ron, mag-upload ng mga video para malaman kung AI siya. At yan nga yung ginawa ko sa New York, no? Matapos ang California, nagtungo kami ng New York ni Attorney Glenn Chong at doon ko ginawa step by step. Pinakita ko sa lahat kung paano ko ipinasok yan sa program na yan at lumabas na hindi siya AI. Kasi sabi ko nga, at that point, wala tayong anything in writing. Although alam ko, nagpa-authenticate ka na. No? Pero yung unang authentication mo, bago pa mangyari ang LA, sinabi mo nga na ayaw mag-issue ng statement ng unang kumpanya, no? Kasi ayaw nilang ma-involve sa international politics, no? Medyo dayuhan yung kumpanyang yon, no? Pero sabi ko, para naman also to protect me, kasi alam mo naman, matagal na ako nagdidepensa ng mga kaso ng libel, dapat kinakailangan talaga wala talagang ebidensya na hindi ka nag-verify, tinignan ko yung site na yon sa internet at ipinasok ko doon at pinakita ko pa publicly sa New York na ang resulta is it is not AI. At ang linabas natin, it is not AI. Bukod pa dun sa authenticated mo na meron kang written report ng isang eksperto dyan sa LA. Na ginamit mo sa iyong asylum. Alam mo, tuwan-tuwa ako. Maraming salamat sa Trader Committee at kay Boljakera kasi yan ang problema ko. Paano ko mapapatunayan na talagang dinidikdik ako dahil sa pulveronic video?
Ngayon, meron na ako isang buong hearing ng Kongreso kung saan malinaw talaga na akong sinisisi nila sa pulboronic video. So maraming salamat kasi alam mo, miski dalawang parang 1.5 metro na yung aking ebidensya in writing, wala pa talaga akong mapatunayang ebidensya na talagang itong pulboronic video ang dahilan ko kaya dinikdik ako, no? Ngayon meron na. Oo, thank you. Napatuloy yung ating trabaho. Oo. Magpasalamat na rin tayo kay Talakera. Oo nga, thank you Talakera kasi at least na-facilitate yung aking asylum dahil sa iyo. At thank you rin kay Congressman Acop, no? Dahil yung hearing na yan, talaga namang magpapakita na yan talaga ang dahilan kung ba't nila ako dinikdik from day one nung nagsimula ang TRICOM, no? Ang PADCOM pala, ang HUADCOM pala. Oo.